Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawa po natin ng reaction itong ginawa pong paghahatid nito si Boogie kay Cory dito nga po sa kanyang agency. At ito nga po dito sa vlog na ito ay sinundo nitong sila Boogie itong si Cory sa kanilang bahay sa Bulacan. At nang dumating nga sila dito sa bahay nila Cory sa Bulacan ay ang nabungada nito sila Boogie ay itong si Nanay Seni na nando sa labas ng kanilang bahay. At dito nga po ay magalang na binati nitong si Boogie itong si Nanay Seni. Pero sa kabila ng pagbating ito ni Boogie ay medyo hindi naging maganda ang ipinakitang pag-uugali nito si Nanay Seni dito kay Boogie. At ang hindi magandang attitude na ito na ipinakita nito si Nanay Seni dito kay Boogie ay talaga namang ikinadismaya ng halos lahat na viewers nito si Ka-Business. Ito guys, panoodin natin yung pangyayari. Nay, magandang hapon po. Andiyan po si Cory, Nay. Dito pa lang guys, dito pa lang sa unang pagbating ito ni Boogie dito kay Nanay Seni ay hindi niya pinansin itong si Boogie. Tiningnan lang niya ng pasalimpat itong si Boogie. At pagkatapos niya matingnan ng pasalimpat itong si Boogie ay bagyan siyang pumasok doon sa kanilang bahay at tinawag itong si Cory. Pero itong si Boogie ay tuloy-tuloy pa rin yung magalang na pag-approach dito kay nanay. Ito guys, tuloy natin. Hello, Flores, Nay. Ay, magandang hapon. Nakita nyo guys, maging si Papaya, nung binati niya ito si nanay, ay hindi din ito pinansin si Papaya. Tapos muli siyang binati nito si Boogie, pero tila wala siyang naririnig. At ang kinakausap niya ay yung nandun sa loob ng bahay. At ito nga po ay si Cory. Ito guys, tuloy lang natin. Pwede po pumasok, Nay. Pwede po pumasok. Ay, hindi pa, Nay. Hindi, Nay. O diba guys, binuksan pa lang nito si Boogie yung gate. Pero ang sabi nito si nanay, nakapasok ka na nga eh.
'Di ba? Kaya sabi nga ni Boogie ay hindi pa punay. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung ako yung nasa sitwasyon ni Boogie na ito, hindi ako papasok dito sa bahay na ito. Hindi ako papasok niya sa gate na yan. Iintayin ko na lang ito si Cory na lumabas dito sa gate. Kasi doon sa approach na yun ni nanay, doon sa sinabi yun ni nanay, ay pagpapakita lang yun na hindi niya tanggap itong si Boogie doon sa loob ng kanyang bahay. Kumbaga, hindi welcome si Boogie na pumasok kahit dyan lang sa gate ng kanilang bahay. Kaya sabi ko nga, kung ako'y nasa katayuan ni Boogie, ay hindi ako papasok dyan. Mag-aantay na lang ako sa labas. Pero pumasok pa rin dito si Boogie. Ito guys, ituloy lang natin. Pag na. Tigilan nyo lang magka-vlogan. Huwag na kayo mag-vlog-vlog sa dito. Yun guys, narinig naman natin yung sinabi ni Nanay Seni. Itigil nyo na yung pagbablog-vlog na yan. Huwag na kayong mag-vlog dito. Ibig sabihin ba nito na ayaw na nilang magpa-vlog? Kasi kung tutuusin guys, itong pagsundong ito kay Cory ay napagkasundoan na nila ito ni Ka-Business eh. Kung matatandaan natin guys, nung pumunta dito sila Ka-Business, kasama ito si Boogie, nung pangalawang beses na humingi ng dispensa itong si Boogie dito kay Nanay Seni, dito nga sa nagawa nilang pagkakamali na hindi pagpapaalam ng maayos dito kay Nanay Seni, na doon tutulog itong si Cory kay Ka-Business. At dito ay sinabi ni Ka-Business na kung pwedeng sila yung maghatid dito kay Cory sa airport. At pumayag dito si Nanay Seni. At ang sabi nga dito ni Nanay Seni, ayun din daw yung napag-usapan nila ni Cory, na baka pwedeng usapin ito si Ka-Business para sa paghahatid nga dito kay Cory sa airport. At sinabi din dito ni Ka-Business na yun ay iba-vlog nila. At kasama din doon si Boogie. Kumbaga sinabi dito ni Ka-Business na pagbigyan na po natin ito si Boogie dahil ito na yung huling araw na magkakasama sila ni Cory. At pumayag dito si Nanay Seni. At ang pagkakasabi pa nga dito ni Nanay Seni ay dahil kay Ka-Business ay papayag siya na may vlog yung paghahatid nga dito kay Cory. At pumapayag din siya na kasama itong si Boogie. Pero eto nga, nito sunduin nila Boogie, itong si Cory, ay parang iba yata yung binabanggit dito ni nanay. At sinabi nga niya dito na itigil na nga yung pagbablog-vlog na yan. Huwag na daw silang iba-vlog. Yun yung pagkakasabi dito ni nanay. Ngayon, dahil dito sa sinabi ni nanay na ito, ay dito natin masusubukan yan. Pag itong si Papa Dins ang pumunta sa kanila at sinundo itong si Kyla para ipagamot. Kung talagang ayaw na niya magpa-vlog, kung talagang may paninindigan siya sa sinabi niyang huwag nang magbablog sa kanilang bahay, ay dapat maging yung kay Papa Dins na vlog ay hindi niya papayagan. Dahil once na pinayagan niya si Papa Dins na mag-vlog dun sa kanilang bahay, ay alam na this. Eto guys, tuloy pa natin yung video. So, yun na nga po mga ka-business. Ilan na yung vlog-vlog na yan? Huwag na sabot ka na magpa-vlog din. Kuya. So, yun na po na eh. Nay, alis na ako, Nay. Nakakasira ng ano yung vlog na yan eh. Ako na, Gus. Bigat pala dito. Nay, isa ko. Yun guys, muling inulit nito si Nanay Seni na itigil na yung vlog-vlog na yan. At may sinabi pa nga siya dito na nakakasira lang daw yung vlog-vlog na yan. Kumbaga nakakasira lang na reputasyon siguro nila. Yun yung ibig siguro sabihin nito si Nanay Seni. Kaya ibig sabihin, sa sinasabi niyang ito, ay maging ito si Papa Dins, ay bawal na mag-vlog sa kanila. Diba guys? Dahil kung tutuusin, wala pa rin naman pagkakaiba yung vlog ni Papa Dins at itong vlog na ito ni Ka-Business.
vlog pa rin yan, makikita pa rin sila sa camera. Siguro ang pagkakaiba nga lang ngayon ay dahil sinusundo nito sila Boogie itong si Cory. At yung kay Papa Dins ay dahil ipapagamot itong si Kyla. Ibig bang sabihin nun ay pwede lang silang i-vlog pag sila'y makikinabang? Pagpabor para sa kanila ang magiging vlog? Hindi ba naisip nito si Nanay Seni na yung itinutuno sa kanila nito si Ka-Business at ni Papa Dins ay dito nang gagaling sa kinikita nila Ka-Business at Papa Dins sa pagbablog? Ngayon kung ipatitigil nila yung pagbablog sa kanila, ay ano namang gusto nila? Yung kakabig na lang sila? At doon sa pamamagitan man lang sana nung pagbablog sa kanila ay may kitain kahit kaunti ito si Papa Dins, itong si Ka-Business. Dahil kung tutuusin naman yung nagiging views sa kanila ay hindi naman ganun kalaki kumpara dun sa ibinibigay sa kanilang tulong. Kung ang aasahan lang ay yung views na nanggagaling sa video sa kanila ay hindi naman sasapat yun doon sa ginagawang pagtulong nila Ka-Business at Papa Dins dito kay Kyla, sa pagpapagamot kay Kyla. Alalahanin nyo Nanay Seni, malayo-layo pa ang itatakbo ng paggagamutan dito kay Kyla. At yung pagbablog nila Ka-Business, nila Papa Dins sa inyo ay konsiderasyon na lang yun. Kumbaga yung kikitain doon ay maipandagdag man lang dito sa pagpapagamot dito sa inyong anak. At kung tutusin, hindi lang naman yung pagpapagamot sa inyong anak ang ibinibigay sa inyo. Dahil ito si Papa Dins pagpupunta sa inyo ay nagbibigay din ito ng pang-allowance nyo. Hindi ko lang talaga maintindihan dito kay Nanay Seni ay para bang napakalaki sobra ng nagawang pagkakamali nito si Boogie sa kanya. Ay samantalang ang nagawa lang naman pagkakamali nito si Boogie ay yung hindi na ipaalam ng ayos ito si Cory nung panahon nga ito'y dito tumulog kay Ka-Business. Na kung tutuusin naman ay nakapag-video call pa sila. At sa video call nga ngayon ay doon nagpaalam ito si Boogie na dito nga matutulog ito si Cory kay Ka-Business. Kaya lang mukhang hindi sumang-ayon doon si Nanay Seni doon sa pagpapaalam ni Boogie na yon through video call. Siguro ang gusto ni Nanay Seni nung panahong yon ay ihati dito si Cory doon sa kanila kahit 10 oras na ng gabi. Pero kung napanood kasi natin guys yung live nila Ka-Business noon, ay anong oras na sila natapos sa live? Kung ihatid pa nila ito si Cory ay baka abutin na sila na madaling araw. At saka siguro naman kung ikaw na may tao na may malawak na pangunawa, siguro naman doon sa video call pa lang na yon ay maunawaan mo na hindi na may ihatid itong si Cory nga dahil 10 oras na ito ng gabi. At saka hindi naman kung saan natulog ito si Cory. Hindi naman kung saan itinulog nito si Boogie ito si Cory. Dahil ito si Cory naman ay dito kay Ka-Business natulog. Dito sa bahay nila Ka-Business. Ibig bang sabihin ay walang tiwala ito si nanay dito kay Ka-Business. Kaya ganun na lang yung pagpuputok ng butsi niya na doon tumulog ito si Cory sa bahay nila Ka-Business. Na kung tutuusin ay ilang beses na rin dito natulog ito si Kyla. At hindi lang isang araw dito natulog si Kyla, kundi mahigit 1 linggo na dito nagtigil itong si Kyla. Alam niyo guys, sa totoo lang, nung unang magalit itong si Nanay Seni dito kay Boogie, nung unang beses na inihatid nga nila Boogie itong si Cory nung galing dito kay Ka-Business, dito naunawaan ko ito si Nanay Seni doon sa ipinakita niyang galit dito kay Boogie. Dahil kumbaga masama pa yung loob niya nun kumbaga sariwa pa, ika nga ay bugso ng damdamin o bugso ng sama ng loob yung naipakita niyang yun. Kaya sabi ko nga nauunawaan ko nung panahon yun ito si Nanay Seni. Maging doon sa pangalawa na pumunta ito si Boogie dito kay Nanay Seni para humingi ng dispensa. Nakasama nga ito si Ka-Business. Na nakita natin doon
na itong si Nanay Seni ay galit talaga dito kay Boogie. Doon medyo naunawaan ko pa rin ito si Nanay Seni. Kasi sabi ko nga, baka naman may hangover pa ito ng galit niya. O nasama ng loob niya dito sa nagawa nito si Boogie na hindi nga pagpapaalam ng maayos dito sa kanya. Pero ito guys, itong pangatlong beses na ito, kita naman natin kung gaano kagalang ang approach nitong si Boogie nung makita siya. Pero ano yung balik niya kay Boogie? Sa totoo lang guys, napakaraming nabastusan doon sa naging ugaling ito ni Nanay Seni. Nito nga pong sunduin nito sila Boogie, ito si Cory, para ihatid sa agency. Para naman ipinapakita dito ni Nanay Seni na yung ginawa nito si Boogie na pagkakamali ay walang kapatawaran. Na kung tutuusin naman, ay hindi naman yung ganun kalaking pagkakamali. Isipin nyo guys, sa simpleng hindi lang naipaalam ng maayos ito si Cory sa kanya, ay parang ganun nakalaki yung galit niya dito kay Boogie, na parang suklam nga siya dito kay Boogie. At dito sa pinapakita nga ito ni Nanay Seni, ay parang bantila nga wala silang tiwala dito kay Laka Business. Dahil alam naman niya na ito si Cory ay dito natulog sa ka-business house. At saka isa pa guys, naalala ko lang, nung unang beses na hiniram nito si Papa Dins itong si Kyla, at dito nga natulog itong si Kyla sa ka-business house. Ang tanda ko dito, hindi din agad na ibalik nito si Papa Dins ito si Kyla doon sa tinakda nilang usapang araw na dapat ay uuwi ito si Kyla. Pero ito si Nanay Seni ba ay nagalit ng ganito kay Papa Dins? Di ba hindi naman? Na kung tutuusin naman ay pareho naman babae itong si Kyla at itong si Cory. Kung tutuusin niya, itong si Kyla ay dalagang-dalaga pa, walang anak. Samantalang itong si Cory ay may dalawa ng anak. Bakit kailangan pa sobrang pagigpitan ito si Cory na makitulog sa ibang bahay? Na kung tutuusin naman, ay dito nga kay Laka Business na tulog itong si Cory. Sabi ko nga, ibig sabihin ba nun ay walang tiwala ito si nanay kay Laka Business? Kaya ganito na lang magputok yung kanyang butchi. Ay bakit nung si Kyla andito natutulog kay Laka Business, okay lang sa kanya? Na tumagal pa nga ng ilang linggo dito si Kyla, para mahigit yatang 1 linggo dito si Kyla. At pagpupunta doon sila Papa Dins, ay halos siya pa nga yung magtulak dito kay Kyla na sumama dito kay Papa Dins para dito matulog. Di ba guys? Anong meron? Bakit pag si Papa Dins ay okay lang sa kanya, pero pag itong si Boogie ay hindi okay sa kanya? Ayaw ko sanang isipin na tama ang sinasabi sa comment section, na kaya ito si Papa Dins ay maluwag na naiisama itong si Kyla dito sa ka-business house at dito matulog, ay kasi si Papa Dins ay may iniaabot, may naiitulong. Samantalang ito si Boogie ay walang naiaabot. Ganun po ba yun, Nanay Seni? Totoo po ba yun? Yung mga nasa comment section? Kasi marami ang nababasa ko sa comment section na ganun eh. Kaya mapapaisip ka talaga. Dahil kung tutuusin, ito si Kyla at itong si Cory ay iisa lang naman ang bahay na tinulugan sa ka-business house. At hindi naman nahahayaan ni ka-business at ni Mrs. ka-business na may mangyaring hindi maganda dito kay Boogie at dito kay Cory. O baka naman talagang ayaw lang nito si Nanay Seni dito kay Boogie. O baka tama din yung sa comment section na ayaw pag-asawahin ni Nanay Seni ito si Cory dahil baka mawalan sila ng sustento. Nay, kung mapanood nyo po itong reaction video kong ito, pasensya na po sa mga nabitawang kong salitang ito. Pero hindi ko po kasi maiwasang mag-isip din eh. Lalo na nga po doon sa mga nabasa ko sa comment section ni ka-business. Na tila tumutugma kasi yung mga sinasabi sa comment
doon sa pinakita nyo pong attitude o pag-uugali nang humarap po sa inyo ito si Boogie. Nito sunduin nga po nila ito si Cory. Tapos nagbanggit pa nga kayo dyan na wag na kayo iba-vlog. Baka naman po pag si Papa Dins ang nag-vlog sa inyo, ay dalawang kamay nyo pa pong tanggapin si Papa Dins. Isa lang po ang ibig sabihin nun pag yun yung nangyari. Na pinapalabas nyo lang na talagang ayaw nyo dito kay Boogie. Na kung tutuusin ay, napakaswerte nyo na dito kay Boogie kung ito yung magiging manugang nyo. Dahil napakabait nito si Boogie. Napaka-responsable niyang tao. Dahil sa totoo lang hanggang sa ngayon, ay nagbibigay yan ng suporta dito sa kanyang ina. Dito nga po kay Lola ka business. At maging doon sa mga pamangkin nga niya na anak nitong yumao nilang kapatid na si Kuya Richard, ay nagbibigay din po yan ng sustento. Ganyan po ka-responsabling tao yan si Boogie. Tapos kung pakitaan niya ng ugali, ganun-ganun na lang. Na para bang may nakakadiring sakit ito si Boogie. Na para bang muhing-muhi kayo dito kay Boogie. Dito sa ginawang pagkakamali nito si Boogie. Samantalang ang nagawa lang nito si Boogie ay yung hindi nga po pagpapaalam ng maayos sa inyo na si Cory ay doon tutulog kay Laka Business. Napakalaking pagkakamali po ba yun, Nay? Napakalaking pagkakamali po ba nun para sa inyo? Na kung tutuusin naman, ay ilang beses nang humingi ng kapatawaran itong si Boogie sa inyo. At hindi naman kayo pinagpakitaan nito si Boogie ng magaspang na ugali. Dahil nakita naman po natin na ito si Boogie ay sobra-sobrang nagpapakumbaba sa inyo. Sobra-sobra yung pagpapakumbaba ni Boogie ginagawa sa paghingi ng kapatawaran sa ginawa niya. Buong puso po niya na tinatanggap yung kanyang pagkakamali. At buong puso din po siyang humihingi ng kapatawaran sa inyo. Pero bakit ganito, Nay, ang isinusukli nyo kay Boogie? Na doon sa simple niyang pagkakamali ay tila ba hindi nyo siya kayang patawarin? Bakit, Nay? Dahil ayaw nyo kay Boogie? Sa totoo lang, Nay, naisip ko din, kung sakali kaya na isang mayaman ang gumawa nung kay Cory, yung tipong umalis sila nang hindi na maalam sa inyo at ilang araw bago bumalik, magagalit din po kaya kayo ng ganyan? Magpuputok din kaya po ang butsin nyo ng ganyan? O hayaan nyo lang si Cory? Nay, muli po ako humihingi ng pasensya sa inyo dito sa mga pinagsasasabi kong ito. Hindi ko lang po makontrol yung sarili ko kasi iba talaga po yung dating eh. Iba yung dating ng pinagsasabi nyo dito sa vlog na ito eh. Nay, sa totoo lang po, nakakawalang mundo po yung ipinakita nyo pong pag-uugali nyong yan nitong sinundo nila Boogie itong si Cory. Nahalip na magpasalamat kayo, ayan pa yung sasabihin nyo doon sa mga taong nagmagandang loob para sa inyong anak. Samantalang humarap naman po sila sa inyo na maayos. Dahil malayo pa po ito si Boogie, napakagalang na po ng approach niya sa inyo. Pero nung makita nyo pa lang po ito si Boogie, yung tingin nyo pa lang dito kay Boogie, ay ika nga, kung nakakamatay yung tingin, ay baka napatay nyo si Boogie sa sama ng tingin nyo sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang guys, dito sa ipinakitang ugaling ito ni nanay, napansin ko dito, ito si Cory ang hiyang-hiya eh. Oh guys, ramdam ko yung hiya ni Cory dito sa pinagsasabing ito ni nanay. Ito guys, panoodin natin yung sinabi nito si Cory nung makasakay na sila ng van. Hindi naman. Pasensya na kayo kay nanay. Huwag niya na lang pa. Okay lang. Yun, di ba guys? Narinig nyo naman siguro yung sinabi ni Cory. Pasensya na kayo kay nanay. Huwag nyo na lang pansinin. Kumbaga siya yung nahihiya dito sa inuugali ng kanyang ina. Na siguro
ay talagang ganito yung ugali nito si Nanay Seni. At kabisado ito ni Cory. Kaya nga siya yung humihingi ng pasensya. Siya yung nahihiya dito sa pinag-uugali nito si Nanay Seni. Alam niyo guys, sa totoo lang, ang nakikita kong isa talaga magiging problema dito ni Boogie, ang isa talagang napakalaking pagsubok na haharapin dito ni Boogie pag talagang tuluyan siyang na-inlove na dito kay Cory, ay itong si Nanay Seni. Oh guys, dahil ramdam naman natin na itong si Boogie ay hindi gusto nitong si Nanay Seni para kay Cory. Kaya ito yung magiging malaking balakid dito kay Boogie. Nakita naman natin na ito si Boogie at ito si Cory ay talaga namang nagkakaunawaan na. Bagamat hindi pa sila official girlfriend and boyfriend, ay makikita naman natin sa ikinikilos nila at sa mga pananalita nila na silang dalawa ay nagkakaunawaan na. Kumbaga, iisa sila ng nararamdaman sa isa't isa. Ramdam naman natin yan guys. Hindi naman siguro tayo kakahapon lang ipinanganak para hindi natin mahalata na ito si Cory ay malaki na rin ang pagtingin dito kay Boogie. At kita naman natin kay Boogie na talaga namang nahulog na siya ng todo dito kay Cory. Kaya nga lang, sabi ko nga, ang isang malaking balaki dito ay itong si Nanay Seni. Dahil siyempre hindi naman pwedeng itakwil yan ni Cory. Dahil nanay niya yan. Kasi pinapakitang ito ni Nanay Seni na pagkaayaw niya kay Boogie ay hindi natin masasabi kung magbabago pa yan. Dahil mukhang ayaw talaga nito si Nanay Seni kay Boogie. Dahil isipin mo, sabi ko nga, napakaliit na pagkakamali. Pero hanggang sa ngayon, ay hindi niya magawang patawarin ito si Boogie. At tila ba suklam na suklam pa rin siya dito kay Boogie. Kaya sa totoo lang guys, nakakaramdam talaga ako ng awa dito kay Boogie. Parang nakikinig ako yung magiging sitwasyon niya dito pag silang dalawa ni Cory ang nagkatuluyan. Parang nakikinig ako na yung hirap na haharapin talaga dito ni Boogie pag silang dalawa ni Cory ang nagkatuluyan. Ito yung magiging malaking problema niya. Itong kanyang magiging bianan na ito. Kaya Boogie, kung talaga mahal mo ito si Cory, ay ito na yung paghandaan mo ngayon pa lang. Ngayon pa lang ay paghandaan mo na itong magiging bianan mong ito. Hindi magiging madali ang pakikisama mo dyan. Sigurado yan. Kaya pag kayo nagkatuluyan nito si Cory, ay no choice ka kundi pakisamahan kung ano man yung ugaling ipapakita sa iyo ni Nanay Seni. Sa bagay, ganyan naman daw talaga nagmamahal. Kung talaga mahal mo yung isang tao, kahit anong pansakripisyo yan, ay handa mong harapin. Sa nakita ko naman sa pagtitinginan yung dalawa ni Cory, wala nang question doon. Nakikita naman namin na talagang mahal nyo na ang isa't isa. Kaya nga lang, hindi naman pwedeng i-chapwera nga nito si Cory, nitong kanyang nanay. Kaya masasabi ko lang sa iyo, Boogie, kung talagang mahal mo ito si Cory, ay good luck na lang sa iyo. Ano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y naibigan nyo itong aking reaction video na ito. At yun, maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy na nanonood po sa aking mga ini-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At shoutout din po dito kay MK Inday Okray. At ganon din po dito sa mga kasamaan kong reactor na sila Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Katangay PLC, Mamplers Channel, at itong si Kalingap Turak. Shoutout po sa inyo.
At makisuportahan din po itong mga channel nito mga kasamahan kong reactor pong ito. Muli po maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.